antiplatelet din, pero nag-work sila in a different pathway. Ang kanilang main goal is i-prevent ang pagbara or thrombosis ng artery. Okay. Ang ejection fraction ng pasyente natin ay 25 to 30%. Usually, sinabi ko sa inyo, ang normal ay 60 to 80 or 55 to 75. Pero sabi nila, 50 is acceptable. Ang EDP natin is 7. Ang normal is 3 to 12. Ito, nagpapakita pag mataas ito, in failure ka. Pero normal naman siya on the low side, patient hindi pa rin siya in failure, which is okay. Ito yung feeling pressure, okay. So, normal pero ang ejection fraction natin mababa, pwede pa rin ito magbago. Usually, pag na-revascularize ang pasyente, mag-improve ito, makikita to sa echo. Okay, so anyway, natapos ang procedure, dinala yung pasyente sa CCU, and then after 1 hour, ito yung ating ECG. Dito sa ECG natin, makikita ang yung B, yung ating cues, B1, B2, and B3. Ayan, B1, B2, at saka B3. Makikita nyo yung mga T-waves natin saka ST bumababa na. At dito sa isa, ganun din, bumababa. At yung isa, bumababa at saka nag-invert na. So malapit na ito sa final phase ng ating final STEMI evolution. Yung final phase natin yan sa STEMI evolution. Makikita nyo na limit natin kasi normally nung una, na-involve na rin pati yung B4. So, i-try natin to contain yung injury. So, ginawa natin, dahil mabilis naman na revascularize, na open yung black artery, ito lang, nagkaroon tayo ng anteroseptal. Okay, that's it. Ngayon, after 4 hours, naglabasan ang ating reperfusion arrhythmias. Okay, ito yung tinatawag na reperfusion arrhythmias. Okay, at sila ay B9. Friendly sila. At nanggagaling sa, ang cause nito, sabi nila, it's an enhanced automaticity, hindi re-entry. Okay. Dito sa unang example na ito, makikita nyo, mayroon tayong sinus, this is sinus body. Okay, 350, 170, 60. Okay, this is 58. This is sinus body. At mayroon tayong runs of BTAC. Itong unang set ng BTAC natin, maigsi, pero nanggagaling ito sa isang site. Okay, mayroon tayong pause, mayroon na naman ito mas mabilis na BTAC monomorphic, nanggagaling dito sa ibang focus hanggang nag-revive siya sa sinus rhythm, papunta ng sinus body ulit. Okay. Now, dito sa pangalawang example ito, ang pasyente, sinus body, slight sinus body, ang pasyente, at sinundan to ng another run, short run ng BTAC. Monomorphic ito, nanggagaling ito sa isang site, at walang symptom itong una, walang nararamdaman na problema, okay din ang pasyente dito sa pangalawa. Dito sa pangatlo, sinus body, slight sinus body ang pasyente, at mas mahaba. Mayroon tayong BTAC na napakahaba. Okay, napakahaba itong BTAC na ito. Okay, so sabi na lang natin dahil 3 and 3, 6, sabi na lang natin siguro mga ano ito. So this is probably about, let's say 8, 9, something like that. Okay. Itong monomorphic BTAC na ito, nanggagaling to sa isang site. Pare-pareho sila, ganun pa rin. Pasyente okay lang, walang problema. Dito sa sumunod, sinus body, slight sinus body, at mayroon siyang PVC dito. Ngayon, mayroon siya ditong slow BTAC or accelerated idioventricular rhythm. Wala pa rin problema sa pasyente. Tolerated. Then, the succeeding, yung sumunod naman, mayroon tayo ditong slow BTAC. Okay, sinus body. Nag-slow BTAC siya briefly or AIVR. Bumilis. BTAC na siya uli. Pause, may couplets tayo. Then, back to sinus body. Then, sa sumunod, mayroon tayong accelerated idioventricular rhythm or slow BTAC kasi that's the other name. AIVR or slow BTAC. Ito naman nagagaling sa different focus ito. Okay pa rin yung pasyente, walang problema. And then dito sa sumunod, mayroon tayong napakahaba. Mahaba ito, narrow complexes ito. So pag titignan nyo on my left, okay, narrow complexes siya. Pag titignan nyo sa left, mayroon tayo ditong QRSS na kahawig. So ito, makikita nyo to, QRS dito, sinus body. Yung QRS nito, kahawig nito. Pinabilis lang kaya hindi nyo na makita yung P-wave. Pero dito, nakikita nyo pa. So, mayroon tayong T-wave, may P-wave tayo, QRS mo skinny, dito narrow, nagsama na yung T-wave sa hindi mo na sila makita. Ngayon, pag di nyo makita ang inyong mga P-wave, sabihin nyo na lang SVT. Okay. Pero before that, makikita nyo, mayroon tayong ditong 3 ventricular beats. So, mayroon tayong brief BTAC. Okay. Mayroon tayong brief BTAC yan. 3 sila. At maaaring slightly polymorphic ito. Pero mayroon tayong tinatawag na fusion beat.
Yung fusion beat na yan, dalawa ang nagpa-stimulate doon sa ventricle para mag-create ng QRS na fusion ang itsura. That's the one. Okay, and then so on, mayroon tayong SVT. Yung pasyente na tolerate pa rin. Sumunod, sinus body, at nagkaroon tayo ng slow beta, okay, or accelerated idioventricular rhythm, okay pa rin sa pasyente. At yung huli, hindi ko na mailagay lahat, marami sila, slower ang ano natin dito, slower ang slow beta natin dito. Okay? Tolerated. So in other words, lahat itong reperfusion arrhythmias na ito, nangyayari ito pagbukas ng blocked artery na nag-cause ng STEMI. Kaya tinawag na reperfusion arrhythmias. So ito benign at saka cause ito ng enhanced automaticity, hindi to re-entry. Okay. So as a nurse, dahil critical care nurse ka, critical care thinking ka, ano gagawin mo? So, vigilant monitoring, start checking yung electrolytes mo. Kung mababa ang potassium mo, humingi ka ng order para ma-replace yung potassium. Kung medyo mababa pa yung potassium, ipasok mo sa computer, mag-add on sila ng magnesium. Pero kung stale na yung blood, usually hindi kami kumuha ng stale blood. Kasi pagdating ng pasyente, right away, mayroon kaming kumukuha na kami ng bloodworks baseline. Okay, kung mababa ang magnesium, i-replace din yung magnesium. Okay, so electrolyte, ano na ito, magre-replace ka. Next, be sure na yung pasyente natin failure. Kailangan yung lungs ng pasyente clear kasi pag yung pasyente mo, wet ang lungs, that means you are in heart failure. Hindi pwedeng basa ang lungs kasi kailangan natin yan ng oxygenation. Okay? So, pag dry, that's good. Hindi naman siya nagde-desaturate. Hindi naman siya short of breath. Dry ang lungs, so that's good. Next, chest pain. Mayroon ba siyang chest pain? Ang ating monitor, nagpapakita lang ito ng lymph leads at saka iisa lang na precordial, yung V1. Hindi yan enough. Gagawa tayo ng 12-lead ECG para makita lahat. Kasi mayroon tayong 6 lymph leads at mayroon kang 6 chest leads. 6 chest leads or precordial leads. Makikita mo lahat ang, ang picture ng heart dyan. Okay. Kung wala ka naman makikita mga STs na nag-acute, nag-elevate or whatever, maaari din pericarditis. So, mayroon pa yung mga PRN order, pwede ka magbigay ng Tylenol. Okay? Next, be sure na yung bloodworks mo are okay, lungs mo are okay, yung chest mo okay, and continuous monitoring. Palagi ka naka-attention doon sa rhythm ng pasyente. Arrhythmia yan. Kasi ang kalaban mo sa STEMI, yung mechanical at saka electrical. So, kailangan on the lookout ka palagi. Okay. So, that's it. Ngayon, mayroon tayong tanong, bakit kayo napakahalaga ang pasyente dalhin agad sa ospital? Iisa lang ang aim natin dyan. Heart is muscle. So, we have to save the muscle. Kasi, pag nagpabaya tayo dyan, delikado ang bomba natin dyan. Okay. So, katulad nito. Mayroon ka ditong okay? Mayroon tayo ditong heart. Inano ko lang to drawing ito. Okay, dinivide ko into half. Ito, makikita natin. RB yan, LB to. So, let's say ang pasyente, nagsabi siya may chest pain siya. So, maaaring nag-start na siya ng mag-build up ng infarction dito. Okay. So, pag may makikita kayong cues, makikita nyo yan dito sa cues natin. Okay? So, may Q waves yan starting. Ang intention natin, hindi natin dapat i-expand yung infarction. Kaya you have to act quickly. Time is muscle nga eh. So, itong infarction ito, mag-advance yan, papunta na sa inner portion ng muscle thickness. So, ito makikita nyo, ST elevation yan. So, ang aim natin dito, 50-50 ito, nasa sayo yan. Kung mabubuhay ito, nasa inyong kamay. Kung ito ay nagtagal tayo, pati ito madadali ito, pati ito mamamatay din. So, lumaki na yung infarction mo. Okay. So, lumaki yung infarction mo, mahirap yan. Kasi pag lumaki, yung bomba mo ang magsasuffer dyan. Maapektuhan yung bomba natin. So, dito pa lang, nagde-design na tayo rito. May